At ito na nga, ang aming difficult round na talaga namang super difficult pag-usapan kasi po merong isang pagkaganda-gandang artista na nalagay sa bingit ng alanganin ang Mm. kanyang buhay dahil sa isang pagkakasakit. Mm. Ito po si Alwin Ignacio, The Diva That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga. Glenn si Bongga! Ito po ang The Christy Show, ang tarihan na talakayan showbiz edition. At ang pag-uusapan po natin ay ang isa sa pinaka big names sa YouTube at isa rin sa mga pinakasikat na sikat na sexy stars sa kasalukuyan. Si Ivana Alawi na hanggang sa ngayon, pinag-uusapan pa rin Yes. ang kanyang madamdaming pag-amin sa kanyang pinagdaanan tungkol sa kanyang pagkaka-ospital na yun nga, motik niya raw talagang mabawiin siya ng buhay dahil dito. Ang nabubuna ang karamdaman ni Binibining Alawi, Glenn. Ayun nga, ang kanyang, inamin niya nga na ang kanyang karamdaman ay PCOS, na ang ibig sabihin ay Polycystic Ovary Syndrome, yan. So ito na nga, kasi naman, hindi naman po kami mga doktor Mm. at hindi kami mga dalubhasa Correct. at mas lalo hindi kami mga scientifico. Pero dahil makatalino ang aming mga audiences sa The City Show, I'm sure alam nyo na ang gagawin Oo. para malaman kung ano-ano ang mga dahilan, ano ang mga sanhi, kung bakit nagkakaroon ng isang babae ng Correct. Polycystic Ovary Oo. Syndrome. Google lang katapat. Oo, Google lang ang katapat. At kung meron kayong mga kaibigan na merong ganyang klaseng kondisyon, pwede niyo po silang tanungin. Ang nakakatakot po kasi sa PCOS ni Ivana Alawi oo. ay ang nangyari na because of it, nagkaroon po ng accumulation ng water sa loob ng kanyang tiyan. oo. Na dumami ng dumami ng dumami. At kung makikita mo raw nga, bago siya sinugod sa ospital, parang 5 months old na, na buntis. Ang kanyang tiyan na punong-punong-puno ng tubig, na to the point na parang feeling niya nung siya mismo ay nasa ospital na, ay parang nalulunod na siya sa tubig na nakaloob ng kanyang tiyan. Hindi nga daw siya makahinga kasi Oo. parang yung tubig umabot na hanggang sa kanyang Baga. kanyang baga, 'di ba? Oo. Diba? Na yung paghinga niya talagang hirap na siya. Mm. May point pa nga na parang nagpapaalam na daw siya sa kanyang mami. Yes. At talagang the pain raw was so unbearable. Talagang naluluha na po talaga siya sa sakit na kanyang naramdaman. Kaya nung talagang todo na yung sakit na from the level of 1 to 10, nag-100 na yung sakit, nagpabutas na po siya sa kanyang tiyan to extract the liquid that was there na nakuha ata 5 liters of water. Oh, yata. Oh. Tama ba ako? 5 liters of water. Imagine niyo po yun, sa pagkapitit ni Ivana at magkakaroon ka ng ganung karaming tubig sa iyong tiyan, ay talaga na po nakakaloka yung pangyayaring yun at yung karanasan na yun. At ngayon, sabi niya nga, siya po ay nagpapalakas at nagpapagaling pa. Hindi rin po namin talaga alam kung paano napapagaling ang PCOS, kung meron bang mga medisina, kung meron bang pwedeng i-laser, para kung ano man yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganon, maayos. So kami po, sana sa lalong maagapan na wag pang lumala ang kanyang PCOS syndrome at yung pagkakaroon ng tubig sa kanyang tiyan ay wag nang maulit. Diba? Kasi nakakatakot. Yes. Diba? Lalo na nga, isa si Ivana po sa napakabait na artista na because of her YouTube channel, maraming napapasaya, maraming nalulugot, at maraming natutulungan. At may mga nabibiyayaan siya. Yes. Diba? Oo. Diba? Ivana is the one type of star na isang online superstar na talagang napipay it forward. Binabahagi yung blessing niya. Oo. Diba? Hindi lang sa kanyang pamilya, kundi doon sa mga taong kinatutuwaan niyang tulungan. At marami na po siyang natulungan in fairness to her. Diba? At ako, tuwang-tuwa ako na she's using her channel for good. Diba? Kasi yung iba, makapag-content lang, makapag-maganda lang, makapag-interview lang, makapag-giling-giling, makapag-kanyod-kanyod, makipaglandri lang kani-kanino, content na. Tapos lahat yung parang feeling nila,
nagawa na nila yung kanilang tungkulin bilang mga content creator. Hindi na alam na content creation goes beyond and above the medium that you are using. And Ivana is one perfect example Mm. ng artista na bukas ang puso, kaya mo, good karma. Diba? Yes, oo. Saka alam mo, na-research ko na dumarami na pala ang mga artista na na may PCOS. Talaga? Oo. Aside from Ivana, sino pa? Aside from Ivana, nandyan doon sa aking na-research si Winwin Marquez, Okay. si Bella Padilla, Okay. si Luan D. Gonzales, oo. Mhm. At saka si Inka Magnayeg. Ah. Ilan lang yun sa mga, kumbaga, nagsalita about their experience with PCOS. Oo. At ang maganda si Winwin, di ba? At least si Winwin nagka-baby na. Kasi alam ko parang pag nagkakapikos ka, parang magkakaroon ko ng difficulty of, Oo, of conceiving a baby. Oo, nagkaroon kasi siya ng nung nagkaroon siya ng weight gain. Mm. Kasama nga yun sa isa di yun ba? sa mga Sa symptoms ng di ba, isa ng sa mga PCOS. parang At after saka, effect. mood swings, yun Mm. nga. Diba? Buti na lang na-detect din. Oo. Mm. So yung iba kasi parang mga minention mo, parang lahat mga dalaga pa eh. Oo nga. Di ba? So, Aside from Winwin, oo. I Si think- Luan may asawa na rin, syempre. kasi si Luan, may mga anak na rin sila ni Carlo Gonzalez. So I think if you have PCOS, you really have to consult your OB-GYN, di ba? Kasi parang yun yung mga doktor para tungkol sa pagkababae ng mga babae, para matulungan kayo ng maayos. Kasi mahirap pong mag-rely, lalo na sa online knowledge, lalo na ang ovary sa loob ng katawan ng babae. Oo. So wag tayong pwede pong ang gamot ni Glenn ay para lang sa kanya Oo. at hindi yung tatalabad sa akin. Kailangan po talaga pag ganyan ang inyong hinaharap, case-to-case basis yan at kanya-kanya yung gamot. Oo. Hindi pwedeng what works for Maria will work for Elsa. Wag mag-self-medicate. Wag mag-self-medicate. Oo. At lalo na nga po talaga, ang ovary is a very important body organ para ang babae ay makapag-conceive, Oo makapag-menstruate ng maayos, nagbibigay buhay doon. nagbibigay diba? ng buhay. Oo. At lahat po ng bakla, lalo na yung mga bakla na gustong maging babae, ang pangarap po talaga ay magka-matres. Pero ang matres po, kahit pag-gender, mag-sexual reassignment ka, hindi po siya Hindi. mailalagay Correct, sa loob oo. ng katawan na isang baklang naging totoong babae na. So talaga ang nababago lang po sa sexual reassignment ay ang pagka-lalaki ng isang dating lalaki ay magiging pambabae na yung kanyang sexual orifice. Pero hindi po malalaki yung mga internal organs ng babae para makapag-conceive ng child, para makapag-menstruate at kung ano-ano pa. So, we are wishing, at sana, meron talagang campaign, ang government, lalo na ang DOH, on this, kasi para napapansin Baka meron na rin, although hindi siya kasing lawak pa ng katulad ng mga cervical cancer, yung mga cancer, sa awareness, sa di ba? HIV, diba? Even yung mental health, kasi parang awareness, napapansin ko yung mga babae sa kasalukuyang panahon na to. Yes, oo. Parang ngayon lang naman, siguro unong araw, uso na siya, pero wala pang title. Oo nga, diba? Pero ngayon, parang ngayon, mas prevalent sa henerasyon na ito, na ang mga babae ay nagkakaroon ng PCOS. Kasi meron na. Baka ngayon sa ibang taga-probinsya na babae, sinasabi pa na dahil lumalaki yung tiyan, baka nakulam or something, di ba? nanuno, Oo. diba? Kidalabit ng tiyanak, Oo. diba? Na yung iba hindi alam. Hindi, saka yung iba malayo sila sa pagamutan. Oo. Kaya hindi nila kumbaga hindi sila makapag-pa-check up talaga. Makapagpa-avail. Oo. And I think ang PCOS kailangan ng ultrasound, ng abdominal ultrasound para malaman talaga kung meron ka o wala. Hindi lang siya makukuha sa parang blood chemistry. Kaya maganda rin na naibabahagi ng mga artista nating babae na nagkakaroon ng ganitong sakit. Diba? Kaya nga marami ang aside from prayers, mas marami ang naging tagahanga ni Ivana Alawi sa pag-share niya sa kanyang experience na ito. Kasi mas lumaki ang self-awareness about what PCOS is and what PCOS does to a woman's body. Yes. Diba? Kaya, Ivana, maraming salamat sa iyong vlog,
na bagamat nakakahambal mapanood at talaga nabaliw kami sa iyong Yes. naging karanasan, nakakatuwa pa rin na you are helping people to become more aware and knowledgeable, especially for women, on what to do with their respective bodies. Yes, correct. Kaya lahat po kayo, di ba, para na kaming telearalan sa dinidiscuss namin today. Oo nga. Inaanyayahan po namin kayo mag-subscribe sa aming YouTube channel, sa Diaryo Tirada. At syempre pa, sundan niyo po ang The Kitty Show sa aming Facebook pagina. Ang aming palatuntunan ay pinapalabas tuwing Sabado at Linggo. Ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kaibigang Bonggang-Bongga. Lency Bongga! Ito po ang The Kitty Show. Ang Tarya na Talakayan Showbiz Edition. Samahan niyo po kaming ma-achieve ang aming quest to Yes. our silver button. 100K! Happy Sunday, Happy everyone! Sunday We po! love you guys! Salamat po sa panonood. We love you!